Amen. Tunay po na ang biyaya ng Panginoon ay sapat sa ating lahat at tayo ay kinakailangan ding maging pagpapala sa iba. Thank you so much po sa sa string quartet at sa LWBC Sanctuary Choir. Magandang hapon po sa ating lahat. Naku po, buhay na buhay ang ating pong mga mananampalataya sa ating pong bulwagan. Umaasa po ako na yung mga nasa online po natin ay buhay din. Ano po? Buhay din po yung nasa online natin, yung mga kapatiran po natin mula sa ibayong dagat, sa lugar po ng Paris, sa lugar ng London, kung nandyan po sila at kasama natin. At syempre pa po yung mga nasa lugar po ng Bulacan tuloy, ano? Sa lugar po ng Ibaraki sa Japan. Magandang araw po sa inyo. At kung meron po tayo nakikinig at nanonood mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas po, magandang hapon sa inyong lahat. At tayo po ay handang-handa na po sa pagsamba sa Panginoon. Halata naman po, walang inaantok ngayong hapong ito. Ano po? Grabe ang lupit, mga kapatid. Kitang-kita sa inyong mga mata ang sigla at pagnanais na sa Panginoon ay sumamba. Kaya ngayon, umpisahan na po natin, magsitayuno pa tayong lahat at bigkasin po natin ang Roma 12:1 ng buong sigla, maging ang pahayag ng ating puso sa ating pagsamba. Sabay-sabay po nating bigkasin. Ready? Begin! Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang pahayag po ng ating puso sa ating pagsamba. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos na may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos na may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay, siya ay aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Atin pong awitin. Oh God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Manatili po tayong nakatuyo para sa pagbasa ng banal na salita. So we will be reading from the book of Romans, chapter 1, verses 1 to 17. Pakisundan niyo na lamang po ng inyong mga paningin. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures, concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness,
by the resurrection from the dead, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name, among whom are ye also called of Jesus Christ, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayer, making request if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established. That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith, both of you and me. Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, but was led hitherto, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. I am debtor to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as is in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. May the Lord bless the reading of His Word. Let us come to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, amang banal, salamat po, Panginoon, sa hapong ito na muli kami mo ay iyong ginather sa iyong bahay na sambahan. Salamat, Panginoon, sa paghupa ng ulan. And even, Father, we thank you that the weather is becoming consistent now. At inalaw mo, Panginoon, na kami po ay makarating sa bahay-sambahan. At sa aming pagsisimula, Panginoon, at pagpapatuloy ng aming pananambahan sa hapong ito, ikaw po ang aming hinihiling na siyang gumabay sa bawat isa. Linisin mo, Panginoon, kami sa aming mga pagkakasala. At aming namang burden, Panginoon, ay aming nilalapit sa iyo, Panginoon. Even, Father, our Bishop, amin po nilalapit sa iyo patuloy, together with his ministry companions there in Palawan. Pagpalain po sila, Panginoon, pakaingatan, at nawa ay patuloy na pagkalooban ng karunungan upang mapatuloy na may palaganap, Panginoon. At even, Father, ay ma-strengthen ang mga kapatiran sa dakong iyon, Panginoon, at maging patuloy na pagpapala sa mga believers in that place, oh Father. And as we continue, Father, this afternoon with our service, we entrusted to you, Lord, every part of our program. Most especially, Father, the preaching of your word. Nawa, Panginoon, gamitin mo patuloy ang magdadala ng iyong banal salita at gamitin, Panginoon, upang bawat isa sa amin ay mapagpala, Panginoon. Again, Father, we entrust to you this service, oh Father. May it count to you sweet smell before thy feet. All these things we ask and pray, O Father, in Christ's mighty name. Amen. Amen. Handa na po ba tayo umawit para sa Panginoon? Amen. Ang ating pong aawitin ay patungkol po sa pagpapala ng Panginoon. For our first song, let us sing, There Shall Be Showers of Blessing. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessing we need. Mercy just round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing,
There shall be showers of blessing. Send them upon us, O Lord. Grant to us now our refreshing. Come now and honor thy word. Showers of blessing. Showers of blessing we need. Mercy those round us are falling. But for the showers we plead. Amen. For our second song, ating pong awitin, Count Your Blessings. Now sing. When the sunlight billows you are tempest tossed. When you are discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord had done. Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Are you ever burdened with a load of care? Does that something heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will die, and you will be singing as the days go by. Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you is well untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Amen. Maray po tayong umupo. Amen! Maraming salamat, Brother Joven Kurt, sa napakasaya, napakasiglang aawitan natin lahat. Dapat pala ito lagi ang leader para talagang napakasigla natin, ano? Regular, ano na to, ha? Regular song leader na natin to. Grabe, lahat umaawit, ano? Wala kang makitang inaantok at talaga nga naman, napakasigla ng ating awitan. Thank you so much po. Ano po? Mukhang padadala rin to sa London. Basta ha. Okay, thank you so much, Brother Joven Kurt. At ngayon, mga kapatid, alam ko po, meron pong ano, no? Bukod sa mga magiging pagpapala po natin mamaya, meron po ba tayong bisita ngayon pong hapong ito? Wala tayong bisita. Ang lahat ay luma at kupas na, ngunit may bakas pa ng Ligaya ng buhay. Come on, let's sing the song. Tayo mong lahat dito kayo. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Come on, everyone, sing the song. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya na. English version, everyone. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him friends today and you'll have a happy life with Christ. Come on everyone, all together. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Kuha ka rin.
Kuha naman eh. Nahabol. Okay, tayo po idadako sa isa sa pinakamahalagang bahagi din po ng ating pong gawain. But before that, before we pray for our offering, allow me to read yung ating pong nakasulat po sa Aklat po ng Roma, Kabanata 13, talata 15 hanggang 16. Sundan na lang po ng inyong mga pandingig. Ito pong nasulat sa Hebrews chapter 13 verses 15 to 16. By Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise unto God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name, but to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices, God is well pleased. Tayo pong lahat ay mukat mananangin. Father God, once again, we thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for another opportunity, Lord, that we can serve you through giving. Lord, we pray that you will continue to bless all our tithes and offering, even the sacrificial, Lord. We pray that you continue to use whatever amount that we're going to gather for the pardons of your gospel. Bless us, Lord. Bless every one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo pong lahat ay marinig mo po. And as we give, samahan niyo po kung awitin natin anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous, holy Lord, and offer to Him worldly things I do not need and hopelessly. For He wants me to be a heart that truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Alam mo niyo mga kapatid, pag tayo po ay naroon na po sa langit, ang gagawin po natin doon ay walang hanggang pag-aawitan, pagpupuri sa Panginoon. At syempre, meron po tayong testimony portion. Ano po? Syempre, makikipagkwentuhan po tayo sa mga dakilang lingkod ng Panginoon na naroon. At tayo bilang mga mananampalataya ay may kani-kaniyang kwento rin po. At patotoo kung paano natin napagtagumpayan yung mga hirap ng buhay sa lupa pong ito. Kaya po mga kapatid, eto po, practice natin to pagdating doon sa langit. Ano po? Ngayon pa lang po, ibahagi po na natin kung paano tayo pinagpala ng Panginoon, iniahon ng Panginoon sa mga matitinding pagsubok sa buhay po natin. Hindi lang po basta magagandang pangyayari kahit mga bagay, mga kapatid, na hinaharap nating challenges, so that maipanalangin po tayo ng ating mga kapatiran. At unahin ko na po, ang unang-una po sa ating talaan, walang iba, kundi ang mahal po nating lahat. Siyempre po, si Ma'am Meldanet Bayani. Magandang hapon po sa bawat isa. Muli po ay gusto ko pong ibahagi ang kung gaano po katunay ang Panginoon sa kanyang mga pangako. For 4 years po, meron po kaming ipinapanalangin at inilalapit sa Panginoon na talaga pong hindi po naging madali. It started po nung mawala po sa akin yung permanent job ko po before. And ayun po, dahil hindi po naging maganda yung pagkawala po ng work, inilaban po namin talaga ito. And thankful po ako kay Sis Jen, of course sa asawa niya po na nag-refer po sa amin sa isang napakagaling na labor lawyer po. And marami po ang nagsabi na mahirap kalabanin yung aming
pinanggalingan kasi malaking tao po sila. Sabi ko, gano'n man sila kalaki sa mundo, mas malaki pa rin yung Panginoon na meron ako. Ayun po. And tulad po ng na-share ko na rin before, talagang inilapit ko po sa Panginoon, iniyak ko po na mabigyan po ako ng trabaho ulit dito sa Manila dahil ayoko pong malayo kami ng mga anak ko sa church. And napakabuti po ng Panginoon, di lang niya po ako basta binigyan ng trabaho ulit. As in, malapit pa po talaga. Kahit paluhod, makakarating po kami ng church. Kaya po parang hindi po tama na hindi po makapag-church dahil ang church po ay gitna po ng bahay namin at ng trabaho ko po. And blessing po ang work na yon kasi kahit papano nagiging channel of blessing din po sa ating mga kasamahan. And sa mga panahon po na tinatanong ako ng nanay ko, kailan na ba yon? Kasi pag may meeting po with the lawyer, laging sasabihin, 2 months na lang. After 2 years, wala pa rin. Parang gano'n. Pero ang sabi ko lagi sa nanay ko, binigyan naman ako ng work ng Lord. Bukod doon, binigyan ako ng opportunity magkaroon ng designation para makasapat sa kung ano po yung pangangailangan namin sa araw-araw. And ayun po, talagang masasabi ko pong hindi po biro yung pinagdaanan na yon ng panahon po na yon. And doon po ako tinuruan ng Panginoon talaga kung paano maging mababa. I know how to be abased and I know how to abound. And sa kahit anumang sitwasyon, very thankful ako sa Lord dahil hindi niya po talaga kami pinabayaan. Talagang sinustain niya po kami at nandito po kami sa church, sa harap po ninyo, nang dahil po sa biyaya at habag ng Panginoon. At sa panahon po na talagang walang-wala pala talaga tayo, doon po talaga ipapakilala ng Panginoon kung ano pong yung mga tao sa paligid po natin. Yung mga inakala ko na kaibigan ko ng 2 dekada, ni kamusta wala. Pero hindi na yun para balikan pa. Ang pinapahalagahan ko po ay yung mga kaibigan na kahit hindi ka magsalita, nararamdaman ka nila. Unang-una na po, of course, ang ating mahal na Bishop. Sobra po ang naging suporta po ni Bishop sa aming pamilya. And of course po, ang pamilya ni Pastor Poy at ni Ate Milet. Talagang andyan po sila sa amin all throughout. Hanggang ngayon naman po. And of course po, ang ating resident pastor is PNG. Talagang, lalo na po yung paggabay po sa kay Kuya Sig. Ayan, yun din po, sabay-sabay po yun. When it rains, it pours. Yun po yung panahon na talagang parang nasa akin na lahat, ganyan. Pero hindi dahil matapang ako, hindi dahil malakas ako, kundi dahil kumapit ako sa Panginoon talaga para bigyan ako ng lakas makatayo at maitawid dahil kawawa po yung mga bata kapag ako po mismo bumigay. Ayun po, mga kaibigan na always ready po na sumuporta, si Teacher Flo, si Teacher Cel, and of course po si Mami Rose, and of course ang aking mga kabadjis. Sister Junlie, Sis Ann, and Sis Ice. Ayun po, sa work ko po ngayon, talagang hindi na po yata talaga mawawala yung politika. Andiyan na po talaga siya. And hindi para hilingin na mawala, kundi ang hilingin ay strength and wisdom kung paano magre-respond. Kapag po talagang may dumating na po ako sa point na pagising ko sa umaga, ang salita ko na, trabaho na naman, papasok na naman ako. Nare-rebuke po ako sa sarili ko kasi I took it as tugon ng Panginoon sa prayer ko before, bakit parang tinitake ko siya as burden ngayon. Kaya pinagpe-pray ko po talaga every morning ngayon na i-correct ng Lord yung puso ko, sa mga kasamahan ko, sa trabaho ko mismo, ganyan. Kasi lumalabas na naman po yung kasungitan ko. Panahon na naman ng OJT. Minsan talagang gigil lang, ganyan. Ayun po. Yun. After almost 5 years, talagang yung victory ng Lord, ibinigay na niya finally. Ayan po. And sana po, ang prayer naman ng pamilya namin ngayon ay maging good steward po kami kung ano man po yung blessing na ibinigay ng Panginoon. Kasi hindi din naman po talaga naging madali ang pinagdaanan po namin. And ayun po, i-share ko lang din, though, ayun, si Brother Aaron,
naging blessing po siya sa akin. Personally, hindi niya alam. Asa ka na? Ayan, kasi po, alam ko, Aaron, pasado ka sa lahat ng subjects mo ngayong second sem. Nasilip ko na. Sinilip talaga. And blessing yun kasi po, meron po subject ng second sem na talagang core subject po na engineering, yung calculus. Almost 40 na po ang nagpe-petition na i-open ang calculus this summer, pero si Brother Aaron pasado, di ba? Opo. Dinaig niya po yung mga nag-enroll with honors, high honors. So talagang na-proud ako doon, hindi ako napahiya. Talagang very good yan, Kuya Aaron, pagpatuloy mo yan. Ang naisip ko po talaga noon, hindi talaga mababaliwala kapag nagsaserve tayo sa Lord. Tuloy mo lang yan, Kuya Aaron. And ayun po, dahil panahon na naman po ng internship sa amin, hindi ko po talaga kakayaning mag-isa. Kaya, ayan, blessing na pumayag po si Ate Kira naman na mag-part-time po sa akin. Masasaksihan niya po ang lahat. Ayan po, blessing po ang church sa pagsama niyo po sa panalangin po para sa aming pamilya. Ayun po, to God be the glory. Amen. Napakabuti talaga ng Panginoon sa buhay po ni Aaron. Ay! Di ba, Melj? Talaga napakabuti ng Panginoon. Aaron, grabe, ikaw yung word of the day ngayon. Name of the day, ano po? Pagpatuloy mo lang, ha? Sige po. Meron pa po ba nais magpatotoo at magsabi po, magbigay? Si Deacon Vic ba? Na ating birthday celebrator? Di daw siya convict na siya ang mag-aano. Si Deacon Vicente. Ayan. Ang ating pong engineer, ano po, siya po yung utak kung bakit napakaganda ng ating iglesia at napakaayos po sa taas. Hindi na po muna. Good afternoon po sa lahat, church. Actually po, ngayon lang ako mag-blessing report. Hindi ko nga alam eh. Nandiyan na daw po yung blessing sa likod. Dumating na. Sa ano lang po kasi, sa totoo lang, marami po talagang pagpapala ang nangyari sa buhay ko. Ang pinaka, nung ano po kasi, nung nung bago po ako mag-graduate ng college, nagtatrabaho na po kasi ako noon working student po ako. Na-aksidente po ako, nahulog po ako sa third floor. Sa awa po ng Diyos, siguro may gagampanan pa ako sa mundo, kaya hindi pa ako kinuha. Siguro po kailangan pa kong masib. Yan po ang siguro ang binigyan pa kong pagkakataon ng mabuhay para makilala ko si Kristo. Kaya po, malaki pong pagpapasalamat ko kay Bishop. Dahil po sa kanya, napunta po ako dito sa simbahan niyo. At kay Ate Minda din po. Nakala ko po kasi noon, pag
Katoliko ka o kaya nakikilala mo si Kristo, okay na. Tapos na, kung makumpleto ng ano mo, save ka na. Yun po pala, kailangan paniwalaan mo siya na siyang tagapagligtas. At siya lamang po. Kung sa hanap buhay naman po, hindi naman po kami pinapabayaan. Sa tutuusin po, trabaho lang inaayawan namin eh. Kaya lang po walang pera kasi trabaho lang daw hanap namin. Kaya sobra-sobra po ang pagpapala ng Panginoon para sa amin. Yun po. Hanggang sa ngayon po, maayos naman po ang takbo ng aming hanap buhay. At siguro po nga dahil parehas kaming nanalig sa Diyos, yun po ang ang nagiging dahilan. Yun lang po at para kung marami na pong kung sa blessing lang po, sobra-sobra po talaga dahil sa tagal po ng buhay na inilagi ko po rito sa mundo, naipon na po siguro yun. Maraming salamat po, Church. Thank you po. Wow, di po ba? Ngayon lang po natin narinig si Deacon Vicente na nagbigay po ng patotoo. At ang blessing po doon, nagpatotoo na pa siya, na siya, magpapakain pa. Di ba? Meron pa po bang gusto magpakain dyan? Ayan, thank you so much po, Deacon. Blessing ka po sa amin. Alam naman, hindi man natin palaging sinasabi sa kanya, pero alam nating lahat na napakalaking pagpapala niya sa pagsasaayos ng ating iglesia. Okay? Siyempre po, kung nagsalita po, birthday po kasi ni Deacon Vicente, nag-birthday din po si Ate Minda. Tapos anniversary pa po nila. Hindi po pwedeng si Ate Minda, hindi po magsasalita. Kaya tawagin na po natin, Tawagin na po natin si Ate Minda para po mapagpala rin po tayo. Ayan. Ang kaibahan po kay Deacon Vicente, hindi po siya handa. Pero sa Ate Minda, may dalang Bible po yan. Nandiyan po lahat ng sasabihin niya. Sige po. Good afternoon po. Hindi po ako magpipreach. Ano lang po kasi medyo short na masyado ang memory. May mga senior moments na. Tsaka very selective din kasi po ang memory ko. Ang natatandaan ko lang yung may mga utang sa akin. yung mga utang ko po, hindi ko natatandaan. So, gusto ko lang pong magpasalamat sa Diyos kasi tama po yung sabi ni engineer na trabaho na lang talaga pong inaayawan namin kasi kumbaga, sobra-sobra na ang pagpapaala. Kaya, sabi ko nga, hindi ko, kanina umaga, sabi ko, anong sasabihin ko? Kasi wala akong, kumbaga ang naisip ko lang dati, sabi ko, pasalamat ako sa Diyos kasi, sa totoo lang po, desires pa lang po ng puso ko, na ibibigay na ng Diyos. Kaya napakapalad po na talaga na nasa church para po talagang tsaka ang iniisip ko po kasi ang joy or ang kaligayahan natin hindi nakadepende kumbaga sa akin po personal. Ang joy ko po o ang kapanatagan ko, hindi nakadepende sa circumstances ko. Nakadepende po yan sa Diyos. Kaya kahit ano po ang circumstances natin, wag lang po tayo masyadong serious sa buhay. Kumbaga, light lang, wag masyadong, kumbaga, kalma lang. Wag masyadong seryosohin kasi mahirap. May gusto lang po akong kaya dinala ko po yung Bible. May gusto lang po akong
iterate. Dito po sa Psalm 16:11 po, kasi kanina po, na nag-ano sa akin ito nung binuksan ko yung Bible. Gusto ko lang po itong i-reiterate. Psalm 16:11, ang sabi dito, Thou will show me the path of life. In Thy presence is fullness of joy. At Thy right hand, there are pleasure forevermore. So, totoo po ito para sa akin. Kasi ang kaligayahan ko po talaga, actually, ang love na love ko po talaga, time nga lang ang wala sa aming dalawa eh. Yung magbasa, daily na nagbabasa ng Bible. Kaya po siguro talagang kahit anong problema ang dumating sa amin, okay lang. Kasi alam ko nandyan lang ang Diyos sa tabi namin. Andyan lagi ang Diyos na, laging andyan lang. Sa totoo lang po, sinasabi ko po doon lagi na ang pakiramdam ko po, nandyan lang ang Diyos, nasa harap ko lang, kausap ko lang, kasama namin sa bahay. Ganyan po kalapit ang Diyos sa amin dalawa. Salamat po. Wow. Totoo po, no? Yung sinasabi niya pong relax lang, totoo po yun. Kung ito ay pinagkakatiwala lagi natin sa Panginoon. Eh marami po kasi sabi pinagkatiwala sa Panginoon, tapos tingnan mo yung mukha, bigat na bigat, hirap na hirap. Eh kanino, baka sinabi mo lang, ano? Hindi mo pinagkatiwala, eh sina Engineer Bean at Engineer Vic, sa kanila totally, they trust God. At yun tayong mga mananampalataya. Hindi po ako speaker. Sinabi ko lang po. Sige po. Ngayon mga kapatid, mag-aawitan na po tayo ng isa pang masiglang awitin. Amen. Tayo po tayong ulit lahat. Maraming salamat po sa mga nag-bless reports. And tunay po, napakadakila ng Panginoon. And for our last song po, awitin po natin, Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory shines on our way. What we do is good will, we abide in us still, and we know who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but a toiling God richly repay. Not a queen or a loss, not a crown or a cross, but His blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, and we'll walk by His side in a way. What He says we will do, where He says we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen. Great singing po. Akin po magsiupo at pakinggan po natin ang mga tanging bilang po natin.
Reyna. Nakakatuwa po. Alam po ninyo, napakalaking pagpapala ng service natin ngayong gabi, ngayong hapon po, sapagkat yung pong kanta lang po ng Precious Rubies, No Regret, nakita natin, di po ba? Siya nga po pala, nag-invite po sila na magiging member po. If you think you are qualified to be a member of Precious Rubies, no, wag lang po yung lalaki, ha? Please lang po, baka naman ngayon pa kayo. Ngayon pa kayo sumuko. Please, open po ang kanilang, open pa po ang membership. Ang qualification po, basta kayo po ay precious at kayo po ay ruby. Ganun lang po ang qualification. Inggit na inggit po kaming mga kalalakihan po, Talaga nga naman po. Minsan gusto ko na rin mag-Precious Rubies Hindi po. Thank you so much po, Precious Rubies. Blessing po kayo, blessing po. And then nakakatawa din po si Sister Ryan, naalala ko kasi laki lang to ni Kayna dito, no? Si Marga, di ba? Tumatakbo-takbo lang dyan. Kasi laki lang ni Kayna. Ngayon, magka-college na po ito, no? Baka sa susunod po, hindi na natin alam kung anong dakilang bagay ang gagawin ng Panginoon. Thank you so much. Kaya alam po ninyo, napakasaya po na nakikita natin simula, mga noon pa, hanggang sa kasalukuyan, ay nadadakila po natin ang Panginoon. At ngayon, alam ko pong medyo excited na po tayo. At hindi lang excited na pakinggan po. Kasi parang last preaching yata dito sa church natin. Ngayon bago umalis, Siyempre, ito po yung masarap pakinggan, di po ba? Kaya ready na po tayo sa salita ng Panginoon. Ihatid po sa atin, Pastor Jabez Ebenezer Orara. Pastor. Thank you po, Pastor Poy, and thank you sa special numbers, special Rubies. Lagi kayo encouragement po sa akin. Sa tuwing ako po ay, ano bang word? Kinukuyog, dinudumog. Parang ganun kasi yung feeling lagi. It's always an encouragement. That gesture is a great encouragement po. Magandang hapon po sa bawat isa. Thank you also, Sister Marga, sa special number. Good afternoon po sa bawat isa. And such a great time to be here. Kaninang umaga po, I just visited my home, MIBC Marikina. It's such a great blessing to be there. And okay lang po ba na yung binahagi ko po mensahe sa kanila, i-share ko po sa inyo? Kung nakapag-online na po kayo, pwede naman po dumuna kayo sa office. Baka napanood nyo na po ito kanina. But I just like to share this message because this message is also my message to myself as I say yes to the calling of the Lord. In the next few days po, eto na, this is it, tuloy na talaga. Sa mga nagtatanong kung handa na ba ako or nag-sync in na ba, hindi pa rin po. Kahit nag-empake na ako, hindi pa rin nag-sync in. Siguro pagka nag-take off na yung aeroplano, baka yun na, this is it. At, nakakatawa pa po, kasi share ko lang po, the day before kami mag-apply ni Bishop ng visa, I think Thursday morning, tumawag si Bishop. And as a me, kilala niya po ako, sobrang tagal ko pong sumagot ng call, ng text. So, pagsagot ko po, ayun na, nagagalit na si Bishop sa akin. Tagal ko sumagot daw, ganyan, tagal ko mag-reply. Tapos sabi niya, bukas na tayo mag-a-apply ng visa natin. Hala, sabi ko, hindi ako naka-condition na mag-a-apply na pala kinabukasan Friday. So, syempre, pag si Bishop na yun, kailangan matapos lahat. Alam niyo po ba, less than siguro 8 hours tapos ko lahat ng documents ko. Usap kami ni Mami, ito na yung mga documents and all. Kaya sabi ko, kung may makalimutan ako, baka merong maging point na ma-deny ako kasi baka may nakalimutang documents. Kinabukasan, ang kulang ko na lang is yung bank certificate ko. Yung statement, okay na, bank certificate. So, si Bishop, kampante naman na siya. Sige, kung wala talaga, hindi mo mapoprovide, then okay lang. Pumunta ako sa BPI, malapit dun sa VFS, Makati. And then, nag-apply ako. Any interbranch naman pwede. So, pagdating doon, hala, sabi, 2 to 3 days daw. Sabi ko, shucks, mukhang madedenay na talaga ako. Kasi pwede ko pong hihabol Nagpasa na ako early morning, 9 a.m., nagpasa na kami. Tapos within the day, until 3 p.m., pwede kong i-submit yung bank cert. Sabi ko, baka ito yung pwede maging dahilan para ma-deny ako. 2 to 3 days, tapos bigla ako naalala, ay naku, may kakilala pala ako sa BPI. Hi, Preacher Jesse. Siyempre, Vice President yun ng isa sa mga departments sa BPI. So, text ako agad, Preacher Jesse, 2 to 3 days pa raw, baka pwedeng
patulong naman sa aking bank certificate. Aba, nag-break lang ako sandali, nag-lunch na kami na Bishop. Parang a few minutes, naka-ready na po yung bank certificate nyo. So naihabol ko yun. So parang naging smooth lahat. Though may worry ako kasi nga almost less than 24 hours ko po pinipare lahat ng documents ko. Buti naka-ready lahat. Thank you sa mami ko tsaka sa sister ko na tumulong. At pagka talaga siguro nais ng Panginoon na walang magiging mahirap at magiging hadlang. And siguro kung meron mang magiging hadlang, yung sarili ko na lang. Kung hindi ako tutugon sa gusto ng Diyos sa buhay ko. Kaya po yung mensahe po na nais ko pong ibahagi sa inyo is about living for Christ. To live is Christ. Philippians 1:21. So if you have your Bibles with you, Philippians 1:21, a very familiar verse. We usually hear this message or we use this passage po sa mga funeral services. But why don't we focus dun sa unang part ng passage na ito, for me to live is Christ. Now, Philippians 1:21, if you're there, please read with me aloud po. Ready? Begin. For to me to live is Christ and to die is gain. One more time. Ready? Begin. For to me to live is Christ and to die is gain. To live is Christ. Tayo po ay manalangin. Dear God, Heavenly Father, we would like to thank you for this great opportunity that we can go through your word, reflect upon it, Lord, and nawa ma-encourage muli kami to go on with our spiritual life, with our spiritual journey, our ministries, Panginoon. Tulungan niyo kami to live for your Son, Lord Jesus Christ, Panginoon, and help us to understand your word. Ganun din po ako. Ilayo niyo po ako sa anumang distraction at nawa ay ang blessing po, ang grace po ng inyong mga salita, ang marinig po ng mga narito ngayon. Again, Father, we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Makaupo na po tayo. Hindi ko po inintend na maging mahaba this afternoon. Wow, amen. Gusto ko talaga yan eh. Huwag kayong mag-alala, nandiyan din naman, minsan din naman ako, madalas ako nakaupo dyan, gusto ko rin naman yun. Joke lang po. As the Lord leads, but kasi po, ang nasa isip ko, ang dami pong ihahanda ng music ministry pagkatapos po nito. So the whole afternoon we'll be spending preparing for the next few weeks that I'll be away. But as the Lord leads po, nawa maging pagpapala po ang mensahe na ito. And sabi ko nga po kanina, madalas na ang talatang ito ay ginagamit sa funeral services, sa mga wake, na kung saan ini-encourage tayo mga believers that when we die, we are full of hope. At when we lose a loved one, punong-puno rin tayo ng pag-asa dahil alam natin someday we'll meet them. Kaya to die is gain. Yung kamatayan sa ating mga believers, hindi yan isang bagay na nakakatakot. Nakakatakot isipin, humanly speaking, when we talk about death. But when we talk about death as believers, it's gain. Wala tayong talo kahit mamatay po tayo. Dahil alam natin, we'll be dwelling in the presence of our Lord and our loved ones na nauna po sa atin, na nakakilala kay Kristo ay muli nating makakasama. Pero ang tanong natin dito, bago tayo mamatay, how have we lived our life? Paano natin binuhay? Paano tayo nabuhay? Did we live our life, or do we live our life in Christ? Nakasentro ba kay Kristo yung buhay natin? Sa panahon po natin ngayon, marami tayong pwedeng pagsentrohan ng buhay natin. And marami po tayong pwedeng umikot sa buhay natin. Minsan, umiikot sa buhay natin yung mga taong minamahal natin, umiikot sa buhay natin yung negosyo natin, umiikot sa buhay natin yung trabaho natin, pag-aaral natin. Pero, who should be the center of our life? Sinong sentro ng buhay mo? Christ should be the center of our life. And that is living is Christ. Pag sinabi natin to live, for to me to live is Christ. Pag sinabi natin living is Christ, Christ has to be the center of your life, and everything that happens in your life must point to Jesus. Lahat ng nangyayari sa buhay mo should be pointing to Jesus. Ministry, family, friends, relationships, business, work, everything that is living is Christ. That is living for Christ, living in Christ. Kaya ngayong hapon po na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo 5 points about how to live, or what does to live is Christ
Christ mean? Ano bang ibig sabihin nitong to live is Christ? Number one, your salvation is dependent on Christ. Your salvation is dependent on Christ. Tayong lahat ay sumasang-ayon ng ating kaligtasan ay hindi nakadepende sa kahit anumang affiliation, mabuting gawa, relihiyon, sa pastor o sino mang leader. Ang ating salvation ay nakadepende kay Kristo. That is living is Christ. Para mabuhay ka ng merong kaligtasan, hindi kaligtas dahil nakadepende ito sa kahit na sino or kahit na ano, but your salvation is dependent on Christ. Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Alam natin nakakilala tayo kay Kristo dahil we put our faith in Christ. We did not become a Christian dahil, or we do not become a Christian because we go to church and we do good works. You know my testimony. I grew up as a pastor's kid without understanding exactly. I know I prayed a sinner's prayer, but I never understood what that is. I never understood ano ba yung faith kay Christ, ano ba yung pananampalataya kay Kristo. And I only understood it when I reached 21 years old. Nung 21 years old ako, doon ko lang po nakilala ang Panginoong Kristo ng totoo sa aking puso. At it was through my dad. Hindi niya na ako nilid sa sinner's prayer, but pinakilala niya sa akin or kinonfirm niya sa akin na ako ay magiging tunay na ligtas, hindi dahil sa pagiging pastor's kid, kundi dahil makikilala ko na si Kristo that moment. So I thank the Lord for that opportunity, and I hope you're grateful also that your salvation is not dependent on anyone or anything, but your salvation is dependent on Christ. Kaya yun yung live is Christ. Doon tayo magsisimula. Para mabuhay ka kay Kristo, kailangan mo munang idepende ang iyong kaligtasan kay Kristo. Mahirap puntahan, mahirap daanan ang last 4 or next 4 points kung ikaw mismo ay hindi mo pa totoong nakilala si Kristo. Ako ay preacher na noon, ako ay nagtuturo na ng mga bata, nagtuturo na ako ng choir, nagpapiano na ako, pero hindi ko totoong kilala si Kristo sa buhay ko because nakadepende ako sa kaalaman ko lang, nakadepende ako sa naririnig ko lang ng Bible stories, but hindi ko talaga nauunawaan ang aking kaligtasan ay dapat nakadepende kay Kristo. So I hope this afternoon, kung meron tayong mga bisita po, hayaan nyo po na kumilos sa inyo ang salita ng Panginoon na makilala nyo or malaman ninyo na kayo po ay maliligtas sa pamamagitan ng pagiging dependent kay Christ. Your salvation has to depend on Christ. You just have to recognize that you're a sinner, repent from your sins, and receive Jesus in your life as your personal Lord and Savior. Later, if we have counselors here, we can share to you the gospel. At kung tayo naman ay miyembro na dito, nais nating ibigay din na hindi pagiging miyembro ang makakapagligtas sa inyo. Hindi pagiging preacher, hindi pagiging pastor, kundi si Kristo lamang po. So, to live is Christ, it means your salvation is dependent on Christ. Nawa settled po tayo dyan. Lahat tayo nag-agree na tayo ligtas dahil kay Kristo. Dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo na siya'y namatay, nalibing at muling nabuhay para sa ating makasalanan na kailangan lang natin gawin manampalataya sa Kanya. Kaya yung mga nagtuturo na mabuting gawa, na kayo mag-affiliate, magpamiyembro, nakakalungkot po, isang hopeless na sitwasyon para sa kanila dahil nabubulag sila sa ganung klase ng katuruan. Pero salamat, dinala tayo ng Panginoon sa isang simbahan na nagtuturo na ang salvation natin is dependent on Christ. At He will never stop teaching that, will never change our stand that our salvation is dependent on Christ by grace through faith only in the Lord Jesus Christ. At hindi yan mababago. Salamat, alam ko po, sa pangunguna ng ating bishop, will always stand that our salvation is dependent on Christ. Number 2, your steps are directed by Christ. To live is Christ means your steps are directed by Christ. This is about complete dependence on the plans of God. Yung buong puso nating pagtitiwala at pagsandal sa mga plano ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo po, sa ministry journey ko po, people would always say, dapat magpastor ka, kasi pastor yung tatay mo. Dapat sa ganitong edad, magpastor ka. You know, it was not easy for me hearing those comments. Nakaka-pressure. Pero alam niyo po,
hindi tayo mape-pressure pag hinayaan natin ng Diyos ang mag-direct ng steps natin. People would tell this and that. Sabihin nila, ito dapat dapat ganito ka na, dapat ganyan ka na. Hindi yun makakatulong sa atin. Hintayin natin yung Diyos ang mag-direct ng steps natin. If you're living for Christ, you will allow the Lord to direct your steps. Hindi mo ipipilit, hindi ka magpapadala sa sasabihin ng iba, but you'll always allow your steps to be directed by Christ. We have to walk like Christ. Sa bawat step natin, yung step natin ay dapat step ng Panginoong Hesukristo. Kung paano siya nagpakumbaba, kung paano siya naging obedient, dapat ganun din po tayo. Kaya for our steps to be directed by Christ, dapat laging naka-align sa example ng Panginoong Hesukristo. If 1 John chapter 2 verse 6, He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked. Kung paano lumakad ang Panginoong Hesukristo, ganun din tayo dapat lumakad. At surely, na ang steps natin will be directed. Alam niyo po, never have I imagined or dreamed na sa London po ako magmi-mission. Never po talaga. I remember last year, Bishop called. Parang sobrang excited siyang tumatawag sa akin. Nag-drive po ako noon. Sabi niya, Kuya, may magandang opportunity ng ministry sa London. Una, hindi ko pa nagsisink in. Ano kayang point ni Bishop? Bibisita lang ba kami doon? I don't know. Parang hindi nagsisink in sa akin na he's sharing to me the vision and sharing to me the burden na may nangangailangan ng mga pastor. Pero alam niyo po, sabi ko nga kanina sa Marikina, I grew up sa ACE. So, gumagamit kami ng mga paces. Bawat kadalasan, usually social studies yung pace na hawak namin, we are introduced to missionaries. Iba't ibang klase ng mga missionaries na eventually naging martyrs sila. Sila ay pinadala sa Africa, pinadala sa mga tribes na remote at minsan na pwede pang sabihin natin dangerous tribes that could kill them. Kaya ako noon, ang aking pong kaisipan, Lord, kung tatawagin mo ako missionary, lalo na po nung high school ako, college, gusto kong mapunta na Africa. Kasi nga sa mga nababasa ko, for me, it's interesting. Parang nung kabataan ko, interesting yun. Parang hindi ako natatakot, okay lang na pagdaanan ko. Kasi sobrang na-inspire ako dun sa story ng mga missionary. So, when Bishop told me about London, parang napakalayo sa kung ano yung gusto ko. London, alam natin, very comfortable. Hindi natin makakilala, metropolis yan, city yan, kumpara sa mga mission fields, sa mga naririnig po natin dito. Tama po ba? It's so different. But you know what? Hindi talaga yung gusto natin, kundi yung gusto ng Panginoon. Hindi rin yung timing natin, kundi yung timing ng Panginoon. We just have, if you say that you live for Christ, your steps have to be directed by Christ. Opo, salamat po kay Bishop sa kanya pong gabay sa akin sa buhay ko. Meron pong naging direksyon, pero alam ko pong wisdom po yun ng Panginoon sa kanya. Pero tao lang din po si Bishop, tao yung pastoral staff, tao yung mga preachers, pwede silang magkamali, pwede tayong magkamali sa bawat hakbang natin, pero isang bagay sigurado, hindi magkakamali ang Panginoon pag siya nag-order ng steps natin. Kaya lagi ang prayer natin, every day, Lord, direct my steps. Kasi pwede tayong magkamali. At sa pagkakamali natin, pwede tayong madulas, pwede tayong bumagsak, pwede natin ikabagsak ito. But you know, when we always pray na, Lord, direct my steps today, direct my steps sa ministry, ano ba yung gusto ng Panginoon sa akin? Ano ba yung gusto niya ipagawa sa akin? Lord, direct my steps. If you are living for Christ, lagi mong isa sa puso na, my steps have to be directed by Christ. Anong kurso kukunin mo? Please pray, Lord, ano bang kurso ang gusto mo para sa akin? Anong business? Anong trabaho? Or how do I deal with relationships? Lord, direct my steps. Yung buhay natin bilang mga mananampalataya, hindi umiikot sa mga pangsariling interes lamang natin. Kundi dapat yung ano yung gusto ng Diyos para sa atin. Kung ang Diyos ay lumakad with obedience, lumakad with humility, then we have to walk that way. That kind of step. A step full of obedience, a step full of humility, because that's how Jesus walked. That's His steps. And we have to follow His steps. Kung siya ay mapagpukumbaba, kung siya ay masunurin, then we have to do the same thing. So, if you're living for Christ, your steps should be directed by Christ. Hayaan nyo na bawat hakbang ninyo sa buhay ninyo ay i-direct ng Panginoon. Kaya po, we are thankful that we have leaders
I'm thankful. I am so grateful for Bishop for this opportunity. But more than that, I thank the Lord because I know He's directing my steps. May mga bagay na inaayos sa buhay ko marahil ng Panginoon, may itinatama siya sa buhay ko na gusto niya na pagdating ko sa London, may ayos. Sabi ko nga, yung pagiging mag-isa, hindi po madali sa akin yun. Isa yun sa kinoconsider ko nung sinabi ni Bishop about it. Sabi niya, London yung mission. Kasi I'm thinking lang, ako lang po ha, I'm thinking baka dito lang sa local yung mabigay sa akin one day na mission. Dito lang, baka Manila or probinsya. Pero yung sobrang remote, hindi ko po yun na inisip. And one more thing, I remember there are, I think, 2 opportunities already from the past. Una, may offer po sa US na ministry. All set na, may ticket na ako, dumating yung pandemic. Paalis na po ako noon. May, I think, yung flight ko noon para mag-assist sa isang ministry sa US. Pangalawa, may offer sa Cyprus na isang mission. But still, the Lord didn't allow that to happen. But this time, I think naman it's happening, no? Sa Friday. Tignan po natin. Sana walang bagyo, sana walang pandemic. Joke time ko yan sa mga kaibigan ko na, bakit gano'n? Parang pagka laging, pagka merong gustong ipagawa ang Panginoon sa akin, mission, for example, biglang may pandemic na dumarating. So, wag naman po sanang biglang may ang tawag sa nangyari doon? Quarantine or mga lockdown on Friday po, no? Pero what I'm saying here is that maraming pinlano yung tao. For sure, yung mga taga-US, they were expecting. For sure, yung mga taga-Cyprus, they were expecting. Pero hindi talaga plano ng tao, kundi plano ng Panginoon. You just have to allow the Lord to direct your steps. And I'm so thankful dahil nandyan ang bishop natin to guide me in the steps of God, in the steps of Christ. So your steps, if you live for Christ, make sure that your steps are directed by Christ. Number 1, your salvation is dependent on Christ. Number 2, if to live is Christ is your steps are directed by Christ. Number 3, your self is denied for Christ. Hindi na importante yung sarili natin. When you're living for Christ, ang focus mo na si Kristo. May mga bagay na hindi ka na iindahin kasi alam mong si Kristo ang sentro ng buhay mo. Sabi ko nga po, yung lungkot, sure po, iindahin ko po yan. Sabi ko nga, wisdom tip po kay Bishop, supposedly, winter ako aalis, December, January. Pero parang with the wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon, wag na muna dahil sobrang depressing, sobrang lungkot daw po ng winter sa ibang bansa. Hindi masyado makakalabas and yun nga po, mag-isa lang ako. So I thank the Lord for that. But what I'm saying here, what if dire-diretso na, wala nang uwian? Ito at least uuwi pa ako. Sana po makauwi pa kasi pagka tayo po ay nabigyan ng love life doon, baka hindi na tayo umuwi. Sabi sa niya alam ko dyan lang kayo magigising, okay? Pampagising lang huya, huwag kayong umasa. Kayo naman Kasi may mga tulog na, so parang nabuhayan sila. Love life ni PJ West. Dahil bihira ko po yung sabihin, pero hindi po yan mangyayari muna siguro. Di ba? Sabi na magigising po kayo. But what I'm saying here, ang sinasabi ko lang po dito, marami po akong pwedeng challenges na kaharapin sa London. Pero hindi ko po yan para indahin kasi hindi na dapat sarili ko yung mauna. Sabi po sa Matthew 16:24, then says Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Napaka-essential ng pagdideny ng sarili sa pagsunod sa Panginoon. Maraming hindi makasunod at siguro marami din panahon sa buhay ko na hindi ako nakasunod dahil inuna ko yung sarili ko. At marami sa atin ang hindi nagagamit ng Panginoon kasi puro sarili pa rin natin. So, isang tabi natin yung sarili natin. Let's deny ourselves. Hindi pa tungkol ito sa atin. Pag naglilingkod tayo, pag umaawit tayo, it's not about you. Pag nagsaserve tayo sa pulpit, it's not about you. Soul winning is not about you. Teaching children is not about you. It's always about the Lord Jesus Christ. And you have to deny yourself. Pagka lagi natin iniisip, anong pakinabang ko? Anong maitutulong nito sa akin? Or may ginhawa ba dito sa gagawin ko? The Lord can never use us. It's all about ourselves. But we have to learn to deny ourselves for Christ. And that is living for Christ. You cannot live for Christ na alam mo na ikaw sa sarili mo, hindi mo kayang bitawan yung sarili mo. Kailangan natin bitawan. We have to deny ourselves for Christ because we are going to follow the Lord. Whatever challenges we may face in the ministry, hindi natin to iindahin, hindi tayo magrereklamo kasi alam natin, wala na tayo. Tapos na, inalis na natin yung sarili natin, inalis na natin yung mararamdaman natin. Hindi ko po sinasabing hindi tayo masasaktan, hindi tayo maiinis at some point, but you know, you can easily overcome because it's not about you. Sabi ko po, kung sarili ko lang po ang iintindihin ko parati sa choir,
O, lagi na ng example yung choir. Di ako nagpaparinig, pero kahapon medyo, for example, kung iindahin ko kahapon, ang kaunti nung pumunta, okay? Na pwede sana, pinipare ko na lang sa pag-alis ko po, di ba? Na joke lang po, choir ha. Pero walang narinig yung choir sa akin. Kasi I learned that it's not about me anymore. It's not about my emotions anymore. I just have to be understanding, pero syempre, kailangan din ng konting pangaral, pero hindi ka na magko-complain, sabi mo, Panginoon, ito ba yung pinasok ko ministry, nakaka-stress, lagi na lang may ganito, lagi na lang may ganyan. No, hindi na yun. Meron kang mararamdaman, but it's not about you anymore. Yung iba kasi, nagpapatalo sa damdamin. Yung bang masyadong emosyonal, lalo na sa galit, sa inis. Tama po ba? It's not about you anymore. The ministry is not about you, it's about Christ. And you have to deny yourself when you are in the ministry. Kaya maraming hindi maging kagamit-gamit kasi punong-puno ng sarili. So yourself is denied for Christ. Kalimutan na natin, isang tabi natin yun. Hindi ito para sa sarili natin, para to kay Kristo. Kung gusto nyo makasunod ng lubusan kay Kristo, sabi ko nga po, full of uncertainty po yung flight ko. Siguro kaya hindi nagsisink in, hindi ko pa rin po maisip na for 4 months, I'll be there alone. And then 2 weeks, kasama ko si Bishop. Pero ang iniisip ko nga, ano kayang senaryo pag umalis na si Bishop? Yun na talaga yun. Hindi, iniisip ko po talaga yun. Siyempre, hatid ko siya sa airport, tapos ako na lang mag-isa, babalik ako, mag-isa na lang. Of course, I love London Brethren. Sobrang bait po nila. Actually, online pa lang alam niyo po ba yung mga youth doon, share ko lang, meron na silang listahan ng mga pupuntahan namin daw. Grabe talaga, sobra. Tapos, on the other hand, si PNG naman, nag-message daw sa mga youth, ito yung mga checklist, lagi niyo i-check kay PJ, basta yung mga wallet niya, yung cellphone niya, yung iPad niya. Galing talaga nitong kaibigan ko na to. No? So, ginawan na ako ng checklist. Pinakilala na ako doon, kung ano, na ako yung makakalimutin na tao. But you know, what I'm saying here is that I love the brethren in London. I've been talking to them, though may times na talagang sobrang struggle ng 4 a.m. for me at nag-busy tayo lately. But what I'm saying here, yes, nandun sila, alam ko, mahal nila ako, they care for me, but it's still different. I mean, first few weeks, I'm sure it's gonna be different. Iba yung takbo ng ministry doon sa ministry natin, iba yung fellowshipping, yung fellowshipping ko with you, sa fellowshipping with them. But what I'm saying here, parte yun ng proseso, parte yun ng transition. Pero hindi ko na dapat indahin at hindi ko yung dapat i-baby yung ganong feeling. Kasi alam kong hindi naman ito patungkol sa akin, patungkol to kay Kristo. So kung iindahin natin lahat sa ministeryo, hindi tayo makaka-move forward at hindi tayo makaka-follow. Na-realize niyo po ba yan? Pagka puno kayo ng emosyon at puno kayo ng pangsarili lamang, nakakapaglingkod po ba tayo? Hindi. Minsan hindi ka pupunta ng church, hindi ka attend ng ministry, kasi punong-puno ka ng sarili. At ganoon din po ako. May mga times na hindi ako makapag-serve sa Panginoon na maayos kasi punong-puno ako ng sarili ko. Yourself should be denied para kay Kristo. So if you live for Christ, number 1, your salvation is dependent on Christ. Your steps are directed by Christ. Yourself is denied for Christ. Number 4, your strength is drawn from Christ. Sa tuwing mahina tayo, kung talagang ikaw ay nabubuhay kay Kristo, wala kang ibang paghuhugutan ng kalakasan kundi si Kristo. Alam niyo po, ayaw maging emotional. Wait lang. Kanina umaga, basta pag pupunta ako sa MIBC, na-miss ko daddy ko, na-miss ko si Hannah. Ang hirap talaga. Wait lang. Hindi kasi, ang hirap po ng pinagdaanan namin. Pero salamat kasi may nahuhugot na lakas kay Kristo. Sabi ko si Hannah yung possible na isa sa mga excited for me. And of course, daddy ko. And I always imagine my dad na nandyan or nakikinig. Kasi hindi niya naman po ako narinig talaga na madalas mag-preach nung buhay pa siya. Nabibigyan niya ako ng opportunity but very seldom. Ang gusto ko lang po i-point, yan, nakita niyo po iiyak ko kasi hindi po madali. Maraming times na mahina emotionally. Pero again, de-deny ko yung sarili ko, pero pagka-deny ko sa sarili ko, huhugot ako ng lakas sa Panginoon. Andyan yung mami ko, hindi nyo alam, battle namin. Hirap talaga pag si Hannah yung pinag-uusapan. Ang gusto ko lang po ipunto, makikita nyo kaming malakas, nagpapatuloy, pero hinuhugot lang namin kay Kristo yan.
Kasi may mga days na bigla na lang malulungkot. Mamimiss mo sa... Pero sabi nga, Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Devil will try to put that in our heads, yung mga losses natin sa buhay, yung mga weaknesses natin. Pero hindi tayo papadala. Dahil merong Kristo na magpapalakas po sa atin. Sorry po. Basta pag si Hannah pinag-uusapan, naiyak pa rin ako. So ito yung kailangan ko i-delay sa sarili ko na hindi ako dapat magpadala. But I hope you understand it's tough for the family. Pero gusto namin kayong i-encourage na however tough life would be, meron tayong Kristo mapaghuhugutan po ng lakas. In our ministry, sometimes we feel so inadequate, we feel so weak, and tired, exhausted. Sabi ko nga po, yung recent grand choir, and for the previous choirs, hindi naman po madali lahat na ngayon. There are times that I would tell myself na kakapagod, kakaumay, may ganun akong words sa utak ko, parang kakapagod, humanly speaking. Pero sa gitna ng mga yon, hindi naman tayo tumigil, tinuloy pa rin natin hanggang dulo. Kasi meron namang Diyos na nagpapalakas po sa atin. So when we talk about living for Christ, your strength is drawn from Christ. Kung totoo kang nabubuhay kay Kristo, ang paghuhugutan mo lagi ng kalakasan, si Kristo. Marahil, meron kang mga kaibigan na matatawagan, pamilya na nakakasama, pera na pwedeng magpasaya sa'yo, pero walang ibang lakas na kayang ibigay yan kumpara sa lakas ng Panginoong Hesukristo. Kahit anong pera mo, hindi ka mapapalakas ng pera mo kung hindi ka naman humuhugot ng lakas sa Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan mo, mga kapamilya mo, kahit na masaya silang kasama, if you don't draw your strength from Christ, you'll not get the genuine strength that you need in the ministry. So, kailangan, if you live for Christ, your strength is drawn from Christ. Sorry po nag-emotional ako. I thought tapos na kanina yung pag-iyak ko. Kasi namimiss ko talaga si Hannah, lalo pa alis na po ako. Alam niyo po si Hannah, share ko lang, nung nag-US trip ako 2023, bawat state na pupuntahan ko, alam niya na kasi yung mga state na pupuntahan ko, nakapangalan na po doon yung nakapangalan yung state, tapos nandun yung mga damit na susuotin ko sa state na yon. For example, punta ako ng California or city, hindi lang state, city. San Diego, San Francisco, ganyan, Arkansas, Missouri, kung saan man yan. Ang gagawin niya, ile-label niya yung city, tapos nandun yung mga damit kung susuotin ko sa city na yon. Ganong level yung pag-asikaso ni Hannah. Of course, nandiyan yung mami ko, ever-loving. Kinakwento ko kay Mama Maris kanina. Parang nagtapo yung mami ko nung isang araw na, sabi ko, ma, hatiin natin yung bagahe. Sa akin yung maliit, sa'yo yung malaki, tapos ako na mag-i-empake nung isa. Parang ayaw niya pang gawin. Ganyan ka yung mami ko, ka-caring talaga. Ayaw niya ako nahihirapan talaga. Pero I just miss Hannah na ginagawa niya yan for me. But dyan si mami, dyan si Jana, dyan si Nates pa rin. It's just that whenever I think of her, sobra po talaga akong emotional pa rin. Hindi pa rin yun nawawala. But I thank the Lord that His strength is always perfect, that His strength is always enough to make me go on and move forward. So again, if you're living for Christ, your strength is drawn from Christ. Kanino ka humuhugot ng iyong kalakasan? In London, I don't know how lonely I could be, but one thing is for sure, hindi ako iwan ng Panginoon. Yesterday, last night before I sleep, I read Joshua chapter 1. What a wonderful comfort ng Panginoon mula na sinabi niya kay Joshua sa pagkamatay ni Moses, sabi niya, arise now, be strong and be courageous. So I'm taking that kind of comfort, same comfort from the Lord, that I just have to be strong and courageous. Kailangan ko maging matapang. Kung ang Diyos na nagsabi, bakit hindi ako magiging malakas? Kung kayo nga po sabihin niyo sa akin, palakas ka lang doon, pakatatag ka lang doon, encouragement na. How much more yung salita ng Panginoon, sinasabi niya, be strong and be courageous. So ibig sabihin, marami tayong pwedeng paghuhutan ng lakas, pero walang papantay sa lakas ng Panginoon sa Kristo. Kaya tayo magpapatuloy, hindi susuko, hindi bibitaw sa gawain because our strength is drawn from Christ. Number 5, last na po, your service is dedicated to Christ. If you're living for Christ, yung paglilingkod mo, sa kay Kristo mo lang yan ino-offer. Marami ang titigil sa ministry
Kasi hindi na sila appreciated, hindi na sila mine-mention, hindi na sila marahil na papasalamatan. Regardless, mapasalamatan tayo, ma-mention tayo, ma-appreciate tayo, we should not care. Because our service is dedicated to Christ. Sa totoo lang po, isa yan sa mga bagay na natutunan ko. I've done so many things to this person, to the ministry, mabanggit man o hindi, I don't care. Hindi po matalim yung phrase na yan, pero we should not really care because your service has to be dedicated to Christ. Maraming titigil sa paglilingkod at marami na tumigil sa paglilingkod kasi akala nila hindi sila napapansin. And so what kung hindi ka napapansin? Kay Kristo mo yung ginagawa and you have to dedicate that to Christ. That is living for Christ. Yung ministeryo mo, yung paglilingkod mo, hindi para sa tao, para kay Kristo. Kaya don't get parang sabihin nyo na discouraged dahil walang pumansin sa inyo. It's okay. Lalo na kung naglinis ka ng CR na wala naman tao, sino papansin sa inyo? O CCTV, papanoorin ni Pastor Do, or naglinis kayo dito, sino papansin sa atin? Bakit ka nag-expect na may papansin sa'yo? Meron Diyos na pumapansin sa ginagawa. He is not unrighteous to forget your work and labor of love. Yung ating pag-ministeryo, dedicated yan kay Kristo. Romans 3:23-24, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Ang sarap po na maglingkod na wala kang iniisip, ano kayo sasabihin ni Bishop? Ano kayo sasabihin ni Pastor? Ano kayo sasabihin ni Preacher? Ang sarap maglingkod po ng ganun. Yung maglilingkod ka lang kasi alam mong para kay Kristo yan. Kung ako po ba, lagi kong pupunahin yung choir members na makapasaway, for example. Hindi ko naman dinededicate yung service ko para sa mga choir members. Though my life is for the choir, pero most importantly, I give it to the Lord. So I really thank the Lord that I've given the opportunity to serve. Sabi ko nga po kanina sa Marikina, parang ang hirap bitawan ng music ministry. I love teaching choir. I love the choir members. I love Marikina Choir, I love LW Choir, the Grand Choir. I love doing that for the Lord. May mga moments na parang ilalagay ng Diablo sa akin, hindi ka naman nabanggit, hindi ka naman na ganito, hindi naman, it's okay. Hindi yun yung point ng paglilingkod natin. Ang point ng paglilingkod natin is mahal natin yung ministeryo ginawa ng Panginoon sa atin at mahal natin yung Diyos na nagbigay sa atin ng ministeryo. Your service is dedicated to Christ. Always give God the credits. Always give God the credits. Huwag natin kalimutan yan at never natin kunin yung credits sa nagagawa natin. Hindi ko po alam kung ano pong gagawin ng Panginoon sa buhay ko sa London. Pero whatever the outcome may be, all for the glory of God. We dedicate it to Christ. Ibibigay natin lahat para kay Kristo. And let's stop pleasing men. Alam niyo po, isang mga bagay na pwedeng magpatigal sa atin to please man. We feel always undeserved. Always realize that we are undeserving. Pag iniisip ko po yung pagpapasto na isang mission abroad, I don't feel so deserving. Never have I felt that. Na parang feeling ko nga, inadequate ako. Kaya ko ba talaga to? But you know what? When you think about serving Christ, isipin mo lang na binibigay mo sa Kanya yon, siya nang bahala sa'yo. Para ang iyong pagmiministero ay tuluyang maging matagumpay. So your service is dedicated to Christ. Anong ministeryong ginagawa natin? Anong mga services ang ginagawa natin? Make sure that you dedicate it to Christ. So these are the 5 things that I'd like to share to you. To live as Christ means your salvation is dependent on Christ. Your steps are directed by Christ. Yourself is denied for Christ. Your strength is drawn from Christ. And your service is dedicated to Christ. In conclusion, 3 things. Alam niyo po, may impacto sa buhay natin. If we live for Christ, pag tayo ay nabuhay para kay Kristo, ang effect po nito, number 1, a life with no reservation. Yung bang wala ka ng ipagdadamo sa Panginoon. Kasi alam mong you're living for Christ, you're dedicating your service sa Panginoon, everything is about Christ, wala ka nang titipirin sa Diyos. Yung bang Sunday, hindi mo na titipirin sa Diyos. All out ka. Sabi ko nga po, I really thank the Lord for being here in Living Water Baptist Church na walang siesta. Halos walang siesta. Sobrang enjoy ko po yun na wala nang siesta in between. Dire-diretso po tayo at minsan kami mga nasa music ministry, inaabot pa kami ng 7 or 8 p.m. But you know what?
when you live for Christ, ang impact nito sa buhay mo, you'll have a life with no reservation. Wala ka nang ipagdadamot sa Panginoon. Lahat kaya mo ibigay pag hiningi ito sa iyo ng Panginoon. Hiningi yung treasure mo, hiningi yung buhay mo, hiningi yung talent mo. You'll do that, you'll give that without reservation because alam mo that you're living for Christ. Sabi po ni Apostle Paul, serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews, and how I kept back nothing. Wala siyang naging reservation sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house. Verse 24, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord, Jesus, to testify the gospel of the grace of God. What are we saying here? Si Apostle Paul, naglingkod siya ng hindi tingi-tingi, hindi tira-tira, at merong reservation. Naglingkod siya ng all out sa Panginoon. Tayo ba, handa ba tayong maging all out sa Panginoon? If you live for Christ, you should be living a life with no reservation. Lahat ibibigay natin sa Panginoon. All out tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Number 2, ito po, awit ng mga Precious Rubies, a life with no regrets. Have you ever, has this thinking come to your mind before? Pumasok na ba ito sa isip niyo na parang nagsisisi ako, naglingkod ako? Siguro wala po. Masaya po ba kayo naglilingkod sa Panginoon? Do you regret serving the Lord? No. We love serving the Lord. And hanggang sa kamatayan, sasabihin natin, Lord, I have no regrets. Binigay ko yung buhay ko sa'yo. I have no regrets. Nagpatuloy ka ako. I have no regrets. Pumunta ako ng London. Ginamit mo ako doon. Iniwan ko lahat dito sa Philippines. I have no regrets. Saan man kayo tawagin ng Panginoon, you should have no regrets. Nagbigay ka ng oras mo, ng pera mo, sabihin mo, million yan, hundreds of thousands yan, hindi ka magre-regret kasi alam mo sa Panginoon mo binigay. If you're living for Christ, ang impact niya sa buhay mo, no regrets. No regrets. We'll always be happy. We'll always be grateful that we're here. Alam natin yung buhay natin, alam natin kung paano tayo undeserving, but we're here. Ginamit ng Panginoon kayo para saan pa na mag-regret tayo. Tayo ay lingkod lamang ng Panginoon. Ginamit lamang niya. Si Paul, sa kanyang mga huling mga pananalita at mga isinulat, sabi niya, I fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. 2 Timothy 4:7. Wala tayong nakita at nabasa na isinulat ni Paul na nag-regret siya. Ikinulong siya. Nag-regret ba siya? He was beaten. Did he regret? He experienced shipwreck. Did he regret? He had a thorn in the flesh. Did he regret? Wala. Sa kabila ng pinagdaanan niya, naglingkod siya sa Panginoon at ang ending, I have fought a good fight. Ibig sabihin, wala siyang naging regret. Tinapos niya yung kanyang course. Tinapos niya yung kanyang race. So nawa, if we live for Christ, let's learn to live a life with no regrets. At ang pinakamaganda po sa lahat, a life with rewards. Tayo mga mananampalataya, if we learn to live for Christ, ang impact niya sa buhay natin will be rewarded. Earthly or heavenly will be rewarded. Siyempre, pinakagusto natin yung heavenly reward. We enjoy the material blessings, but what we're saying here is that someday, sabihin ng Panginoon sa atin, well done, the good and faithful servant. If you live for Christ, your life, you'll experience a life with rewards. Kaya wag tayong magpagod, wag tayong tumigil, kasi at the end of this race, we'll be rewarded. Kung meron kayo na experience of material blessings today because of your faithfulness in the Lord, thank you. Thank you, Lord. Pero higit sa lahat, ang gusto nating makamit na reward is when we go to heaven and the Lord would tell us, well done, the good and faithful servant. So these 3 things, ito yung impact nito sa buhay natin. If your life is living for Christ, then your life, it is a life with no reservation. It is a life with no regrets and a life with rewards. Before I end po, I don't know kung kailan po ulit ako makakapagsalita rito. Probably after 3 months or 4 months. But what I'd like to say here is that thank you po LWBC family. Bishop Freddy De Vega, thank you so much. I really appreciate you in my life, Mama Riza and your family. The support that you have given to my family. You know po, it's such a great blessing to be here. Kung paano ako ka-grateful po sa MIBC kanina,
ganun din po ako grateful po sa inyo. Kanina, walking up the stairs, wala lang, I just see the faces of the members here. Sabi ko, Lord, thank you kasi may extended family kami. Totoo po yan. Habang umakit ako kanina, sabi ko, ang sarap ng feeling na meron akong pamilya sa Marikina, may pamilya ako rito. Ang salamat po dahil hindi kami naging iba. And thank you, Bishop, because through the wisdom of the Lord, my steps are being directed. And thank you to all the members. Sanctuary Choir, I love you all. And I'm gonna miss you. And I hope ma-miss nyo rin ako sana. Or ma-miss nyo yung rehearsal. Hindi, mag-rehearse pa rin tayo. Salamat din po, of course, sa mga... grateful po ba kayo na meron tayong assistant conductors? Ate Kenby kanina, thank you very much. Doc Vernon and Brother Jove, and of course, Ma'am Keisha. Thank you so much. I really appreciate you. Gusto ko lang i-mention lang po ito. Of course, orchestra, thank you so much, Sister Den. And I'm just so grateful. And of course, to my family. I thank my mom. Barong ko po, laging sponsored ng mami ko yan. Kung na-appreciate niyo yung barong ko, siya po pumipili niyan. Kasi po, hindi talaga ako magaling pumili ng mga design. Siya po pumipili niyan lahat. And I thank you, Mom. And of course, to my sisters, I don't know. I thank you. And of course, kay Nate, sa kanyang family, Chai, Thea, Ethan, and Bimo. Sobrang sarap lang po maglingkod sa Panginoon kasama yung pamilya mo. Hindi lang kompleto, pero andyan naman po yung biyaya ng Panginoon para makapag-move forward. And I thank all the pastoral staff, Pastor Donald, salamat sa patubig every Sunday, sa mga nagbibitbit, sa mga ating mga workers, Brother Zig and Brother Caben. Maraming salamat po. Sa lahat po na nagpapadama ng pagmamahal, thank you very much. And gusto ko lang po sabihin na grateful po ako nandito po ako sa ministry ng Living Water Baptist Church. Saan man po tayo dalhin ng Panginoon, please pray for me always and include me in your prayers po. Let's all stand and let's have a word of prayer po. Dear God, Heavenly Father, we would like to thank you for this wonderful time that we could go through your word. Salamat, Panginoon, dahil hinayaan nyo kami makapakinig ng iyong mga salita. Thank you for this wonderful blessing. Reminder, Panginoon, na kami ay mabuhay para sa inyong anak na si Kristo Jesus. Lord, bless us, Lord. Bless our hearts today. We don't know kung ano yung naging impact. I don't know exactly yung naging impact po ng mensahe, but you know, each heart, Panginoon, na narito po ngayon, nawa po sa pagdulog po nila, pakinggan niyo po kanilang mga panalangin at turuan niyo kami na anumang aspeto ng buhay namin, we live for Christ. Brethren, the altar is open. If you have something to pray for, something to pray about your spiritual life, marahil distracted ka ng ibang bagay sa iyong buhay at the moment at nakalimutan mo na ang buhay mo has to live for Christ. O marahil you want to pray na, Lord, nais ko pong ilapis sa inyong spiritual life ko. Tulungan niyo po ako, Panginoon. And nawa po ay laging maging sentro si Kristo sa buhay ko. May you draw strength from Christ. And may your service be dedicated to Christ. May yourself be denied for Christ. May your steps be directed by Christ. Kasi lahat po ng aspeto ng buhay natin ay patungkol lamang kay Kristo. If you're weak, then draw strength from Christ because He is your life. He is the center of your life. If you feel na directionless ka, parang walang direksyon ng Panginoon, then let the Lord order your steps. If you are serving in the ministry, always pray, Lord, nawa po, madedicate ko lagi yung paglilingkod ko po sa inyo. If you're full of yourself, then this is the right time to say, Lord, I'm sorry kung naging selfish po ako. I deny myself. And may we all have a life na walang reservation, walang regrets, and a life full of rewards. Lord, we thank you again for this afternoon. You know, yung mga nilapit po ng mga anak po ninyo sa hapong ito, pagpalain niyo po sila at ihanda niyo po sila for another battle this week, in the next few weeks, Lord. And thank you for bringing me here in this church. Thank you, Lord, for the leadership of our bishop. Thank you for Pastor Norman, for their lives, Panginoon.
And may you continue to bless them and their families, Panginoon. Maging ang buong pastoral staff and preachers and deacons. Bless niyo pong bawat isang, bawat ministeryo na aming gagampanan. Nawa kayo po ang maging sentro nito. Again, Father, we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Na-bless po ba tayo? Amen. Salamat po sa ating pong missionary to London. And I think meron tayong choir practice after this. May choir practice po, mag-stay po ang choir. Pero tawagin ko lang po yung representative from Precious Rubies. Tama po? I think may bibigay po kayo, no? Nabigay na, okay. Nabigay na po ng Precious Rubies. At ito po, kaninang umaga po ay nag-special offering din po para po kay Missionary Jabez Orara. Kaya Missionary Jabez Orara from BFDV and LWBC, gabayan ka ng Panginoon patungong London. Thank you po, church. And of course, thank you kay Pastor Norman sa kanyang buhay and for his friendship as well. I thank the Lord for his friendship. And for everyone po, maraming salamat. Malaking tulong po ito. God bless po. Thank you, Bishop. Amen. Amen. Tayo po tayong lahat. Let's all stand at let's close this in prayer. Tapos meron po tayong konting salo-salo. Courtesy, of course, of our birthday couple, no? And anniversary couple na rin sila. So sige po, tayo po yung manalangin. Let us pray. Dear Father in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful day that you have given us, for all the preachings that we've heard, lahat po ng mga opportunities of service, Panginoon. Nawa po, Panginoon, nag-glorify po namin ang pangalan niyo, Panginoon. And Lord, for the remaining time, Panginoon, na kami po ay magsiserve pa po sa inyo, may we dedicate ourselves, Panginoon, continually. Gawin po namin, Panginoon, thinking about you. This is for you, O God. At patuloy po kayo mamuhay, Panginoon, para po sa Panginoong Hesukristo. Hindi sa aming sarili, Panginoon, nawa po kami po ay mabuhay. At even, Panginoon, sa dulo ng aming pong buhay, ay para pa rin po sa Panginoong Hesus. Ang aming pong pagkain na aming kakainin ay maging kalakasan po na aming katawan. Pagpalayo po, Panginoon, ang mga kamay na naghanda po nito. At even, Panginoon, ang mga nagse-celebrate ng birthday, patuloy niyo po silang pagpalain at ingatan at patuloy na gamitin, Panginoon, sa inyong gawain. Thank you for our Bishop Freddy De Vega. Patuloy niyo po siyang ingatan, Panginoon, even their flight tomorrow pabalik sa Manila. Ingatan niyo po. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Gabayan niyo po kayo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Gabayan po tayo ng Panginoon. God bless us all. At lahat